this is Riley. And this is Ame. Casey here. Hi, I'm Tifa. And we are the 15-Minute Show. Bakit tayo may pa-timer dito? Kasi, gaya Yung 15-minute show, para naman yung nag-aaral, no? Hindi. So, yun... Go kayo na, sis! Kaya mo na. Ewan ko. Kaya mo din today. Minsan, magdadaldalan tayo for 15 minutes. Originally, 30 minutes siya, guys. Hindi na kami naman, sis. Kaya napagtanda namin sa unang take namin. Ay, actually, sa maraming take namin. Ang nakamagan na 20 minutes. So, ayun, ginawa na namin. Intro pa lang, nakailang take na tayo. Actually. Tapos, bakit may pa ganito? Bakit? Oo nga. Takot. Let's give it start meeting. Kasi pag-usapan natin yung mga controversial topics. As a cloud chaser. As a cloud natakot chaser. ma-cancel. Tago-tago tayo. Tago-tago tayo ng personality. Tago tayo mga. Pero siyempre, kita-kita naman natin, nakaharap si Tifa sa camera. Hindi ko naman makikilala din siya anytime soon. Yes, ako talagang pasibang bahala kayo dyan. So, okay na. Okay. Mag-start na tayo. Ano dito yung mga topics namin, guys? Topics? Madami. At ang gumawa nito, courtesy by Macy. Pingin ako. Okay na? Okay. Wait lang. First topic ng mga mosa. Feeling ko marami tayong maano dito eh. Tsaka controversial talaga to. Ganyan na. Ganyan ko na. O, kita ba? Ano ba yan? Sige, start ko muna bago tayo mag-kahan. Kaya, Start na. Hindi mo na naman pa-record. So, yun nga yung picture na viral. Oo. Pero bago natin pag-usapan ng masinsinan tong controversial issue na to, hayaan natin magbigay ng context, yung pinaka-chismoso talaga. Well, ikaw yun. No, it's Riley. It's Riley. Yung pinakamalaking Riley na kilala. Kalatambay pa yan sa Twitter. Oo, sa X. Alter nga, yan eh. Riley na nakilala ko. Go, Big Riley. Para pa sa Big Four, ano ba yun? Go na, sino? Go ba sino? Ganda nyo kasi. Go na, Day. Sino? Nakon si Inger. Go na, Day. Sige, inatay mo inaano dyan. Yun yung nag-viral na post sa Facebook siya. Na trans woman from Cebu ata. Tapos, na-misgender siya ng service crew. So, pinalakan niya for... Kasi as per the for 2 hours. So, wala siyang video. In-educate lang naman daw niya. So, picture lang talaga siya. Picture Tapos, lang. may Wala caption namang video. Kasi, actually, nakikita ko lang din talaga siya sa FB na may caption na gano'n. Tapos, kaya medyo na akala ko may video. So, binash siya kasi masyado nga daw over naman. Seminar, 2 hours. 2 hours. Not sure kung totoo talaga. Pero hindi na naman daw nabigyan na tumayo lang yung service crew. Saan mo na kasi? So, Since sinabi niya. Kasi alam ko may post si Miss Ma'am. Parang kami Sino? naman. Hindi pa tayo yung 2 hours. Natakot ka. Oo, nga Natakot tayo yung 2 hours. Kasi syempre, so what's your hindi take on naman that? siya. Ano yun? Parang, sige upo ka muna sa sabi namin kita. Pero ang sabi naman, as per... Sir, as per her, sorry sir, ano ba yun? Sir, mom na lang. Ay, as per, her, hindi naman daw niya, Pinatayo. tawag dito, hindi naman daw niya tinalak, sinermonan. Ang tawag daw niya dun is in-educate lang naman daw niya yun. But still, since sobra daw as per the netizens, yung ginawa niya, naging humiliation na yung nangyari. Too much na. Pero kasi hindi ko din talaga sure kung may nakaalam ba na kung talagang 2 hours. Para kasi yung exaggerate naman ng 2 hours. Tapos hindi man lang dito Pero may siya eh. Nagpunta yung manager ng Twitter na wala. Hindi stop na ma'am. Hindi kasi parang Totoo ba? Parang nag-tweet siya, di ba? I mean, parang meron siyang post. Nilinaw niya ba yun? Kung talagang, or si Ma'am. Hindi ko siya nakakalo. Kasi parang, hindi niya ba nilinaw? takot kaya naman pantay for 2 hours. Yun nga sabi niya lang, in-educate niya. Wala siyang, kumbaga,
Hindi, so purpose na ipahiya yung service crew or so, what. hindi niya dinanay. In-educate niya lang. About 2 hours. Pero maraming netizens din yung nagsabi na ganun daw talaga si Madam. Ay, personally. Maano talaga. Kaya siya na-bash. Yung ibang netizens naman sinasabi, hindi ka naman... Pinasinungalingan ba o pinatotohanan niya yung 2 hours? Yun nga hindi ko sure. Kasi parang hindi naman niya dinagin. Hindi niya, wala siyang say about the 2 hours. Hindi niya din-deny. Hindi rin naman niya parang sinabi na, yung 2 hours na yun, yung 2 hours na yun is for me to educate. Walang ganun. So, kung 2 hours yun, diba, ang exaggerated naman yun. Kasi syempre, diba? Kasi ang sabi, nagbigay siya ng certificate after. Sabi, completion. So, GSC, seminar na yun nangyari. Charot. So, ito ganito. As, di ba, member ka naman ng LGBTQ community. Anong take mo doon? Personally. Oo. Kasi ang hirap sa ating mga Pinoy, hindi pa siya, generally accepted yung concept ng pronoun. Kasi, gender neutral naman kasi talaga tayo, di ba? Yung mga panghalip natin. Ikaw, sila, kayo. Tagalog. So, ang concept natin ng pronoun sa English naman, he or she lang. At kung lalaki ka, he. Kung babae ka, she. Mm-hmm. Kasi ganyan lang siya. Kung ang tingin sa'yo ng tao, hindi ka mukhang babae, he ka talaga. Mm-hmm. Kasi dalawang kinds din yan. Yung isa, polite, magtatanong talaga kung ano preferred pronoun mo. Yeah. Yung iba naman, para talaga mambash or alam mo yun, may halong insulto talaga na sa sir ka. Feeling ko, lagi siyang nagaganon. Ay, gano'n? Na insult. Baka. Kaya, every time na masiserve siya, natitrigger siya. Feeling ko lang naman. Pero kasi, kung titignan mo naman siya personal, sorry, Sir June. Kasi, Ma'am June, sorry. Baka kasi may naroon na to, ako kasi kung personal, hindi siya totally girl na girl. Unlike dun sa pero trans naman siya. Never, parang... Ang pagiging trans naman kasi, hindi lang naman siya physical. Ano rin siya, how you identify yourself. Yun nga lang, hindi pa natin accepted yung ganun concept. Baka kasi nahiya din na-confused din naman si waiter kung ano talaga. Pero too much talaga yung 2 hours. Kung 2 hours nga talaga. Ako exact personally, kung talagang sila, kasi siya lang makakaalam nun sila lang dalawa na, kung feeling ko, ng 2 hours yun, kung talaga na-bad trip siya, kasi parang, halimbawa, for example, tinurek na, tapos, continue pa rin na, sir, na parang insulto, baka kaya ganon. Pero hindi ko sure. Pero kung ganon, twice na ginawa kahit sa first time na correct niya na. Oo, so parang yung parang bang sinasadya pa din, ganon, hindi din natin alam. Pero kung hindi naman talaga, kung ganon, justified ba yung for you? I would say justify yung pag-educate. Pero yung 2 hours kasi, hindi sobrang, for me, okay naman ang 2 hours. Ang nangyari tuloy, lalong nabash ng mga netizens. Pero siguro dapat sinabi niya na lang sa manager. Good way. Talaga yung parang pa-joke na, uy, mama ko sa make-up kong to. Hindi kasi something like that. Lalo na nagkaroon ng stigma din, no? Pero alam mo, feeling ko, much better na lang, hindi na lang 2 hours. Kinausap na lang niya. Siguro, sa likod, sa office, kahit yung management. Sa manager, gano'n na, uy, yung isang empleyado nyo, gano'n ko na, sinare pa din ako, nakakausan nyo, sana next time na pagpunta ko dito, hindi na gano'n. Parang gano'n, parang too much naman yung 2 hours. For me kung totoo nga na 2 hours. Pero after kasi itong nangyari yung backlash kay Ma'am June, kayo magpatayo. So, ayun, kasi after nung nangyari na yun, parang naging too much evil na rin yung nangyari sa netizens, to the point na parang marami na silang burnout out. Na-weaponize against trans and LGBTQ. Yeah, exactly. Pero, ang eksena naman kasi, mayroon ako isang nakitang post na parang, i-confirm mo muna kung part ka. Di ba part ka din ng... hindi ko inaamin yun. Secret yun! Yes! Ba't ina-out mo naman? Kayo maka-cancel ka. Maka-cancel ka na, in-out mo ko. Tigilan mo pala. Ang nakilala yan ng magulang niya. Sabi pa pala eh. So kaya, member din ako ng LGBT community.
Ito na gagawin ko, amin na ako, mag-out na rin ako. I'll take this opportunity. Oh my God! Charis! Bilisan mo na. Ayun, Nakubos na. pero ang take ko naman doon, yun nga, na parang tama, may mga point naman yung mga sinabi niya na parang, may too much din 2 hours, pero okay na i-educate, pero dapat in a nice way, ganon. Kasi ang nangyari, imbis na education na nangyari, na-humiliate yung tao. Pero, eto nga, nakita ko na isang post, na meron yung post na parang, yung sa pang patay. Ayun, ano sa patay? Oo, parang ginawa nila, yung parang yung picture ni Ma'am Jude pa, o Ma'am Jude, is parang black and white nila, tapos parang nilagay nila parang 19-something, tapos hanggang 2024. So parang ginawa nilang patay. So parang, tapos pag tinignan mo yung comment section, talaga, yung mga netizens, parang pinagtatawanan pa nila, na parang, it's just very saddening yung part na yun. Ay, sorry. English yun. Sorry. Kaya mag-edit. Oo, yun. Saan mo nakita yan? Sa Facebook, alam ng netizens yan, hindi ko naman ito ginagawa kwento, na parang totoo naman na may ganong klaseng tumas. May new topic na kasi. Parang every time na may controversy involving someone from the community, iti-take yun ng netizens as opportunity to bash. Papalabas nila yung homophobic and transphobic side nila. Pero in fairness hindi lang yung mga marami ng sikat na celebrities and also mga sikat na LGBT member ng LGBTQ na naglabas ng mga papunta tayo sa LTG ABCD ang dami na naglabas ng opinion. Yung iba is nag-side kay Ma'am June. Yung iba naman is June! Sorry! June! Hey, June! That's June! Not June. June! J-U-D-E. Oo, J-U-D-E. Okay. Go, diba? Go push. Hindi ko na naiintindihan natin. Nahati yung daw yung opinion. Parang marami. As per it. Yeah. Si pwede ba tayo si Miss Deliciousness. Wag na nga, baka mamali ako ng dito. Basta, may nabasa ako na Deliciousness. Ayun nga na, tama na i-educate, pero wag na talagang, ko, pass. Ang gulo girl. Basta may tamang way. May tamang way ng pag-educate. Tapos parang too much na nga din talaga. Yung pagbabash din naman ng mga natin. Kumbaga parang maraming celebrities na rin talaga ang nagbigay ng kanilang opinion. Si Sasa Girl, may nakita kong... Hindi ko napalita. Hindi ko pa nakita. Si Sasa Girl, meron siyang... Kasi hindi naman talaga ako mga-Facebook kasi syempre nag-work busy tapos browse. On-site siya ngayon, hindi siya work from home kasi. Ayun nga, parang may si Sasa Girl na hindi naman sa kinakampihan niya. Nakalimutan ko na exact, pero parang ang pagkakaintindi ko sa post niya na yung mismong sa within community pa yung nagda-down kay Jude na ano ba sabi niya, parang let's encourage educating them instead of pulling them down. Tapos nanukot siya na within community pa yung ganun na parang hinihila siya pababa. Si Miss Jude. Yes. Ayun. And I think controversial siya. Hindi lang naman sa kasi marami din ako nakakita na ganyan lalo sa mga sa Amerika. Na parang ano bang word? Hindi naman big deal na parang controversial topic din sa Amerika. Yung pronouns, diba? Parang ang dami ko nakikita doon na pag nag-upload sila ng picture, hindi naman pala picture video na na-offend sila, na tawag dito, na mali yung pronouns nila. Pero alam ko medyo different. Mahirap kasi siya sa Pilipinas talaga na hindi naman lahat aware sa pronoun. Especially yung mga, syempre, yung hindi talaga, walang access sa social media. Kaya, ako personally, huwag mo nang magalit ka. Hindi, kasi hindi ka masasabi niya kapihan yung community. Pero kasi, kahit yung may mga tao na may access sa social media, hindi pa rin tanggap. Pero nasa community or nasa bansa, or nasa ganitong community tayo, na kung saan yung mga tao, they just tolerating yung LGBT, but they're not really accepting na nag-i-exist talaga yung LGBTQIA+ community. Charis! Ganun! Ano yan sis? Ayun, ako personally
personally naman, ako lang nga, ito lang yun. Ako kasi na parang natatakot ako na tanongin kagad na, what's your pronoun? Kasi lalo kung, bakit mo tinatanong ng pronoun? Tingin mo ba, ayun. So, sa akin, okay akong i-correct ako. Ayokong nahihiya ako magtanong, what's your pronoun ba? Akin, wala naman masama kung magtatanong. Kasi baka, may mga iba kasing tao, di ba? Na parang, ano ba tawag doon? Yung parang, na-aami yung ego nila. Parang yung fragile masculinity, parang gano'n. Bakit mo ko tinatanong kung anong pronoun ko? Di ba pang LG, part lang na ng LGBTQ? Ayoko gano'n. So, ako, kung i-educate ako na, sir ako, gano'n, or mama ko, go. Sabi, ay, sorry hindi ko kasi alam eh. Pero, tsaka kapag papatuloy, sabihin ko na yung, sorry ako. Kasi Pero parang natatakot kasi ako na tanong, what's your pronoun? Pero dapat din kasi sa mga tinatanong na kung ano yung pronoun nila, dapat at first, hindi naman dapat no-offend yung mga... At kasi doon nga yung attention kasi parang iniisip ko na may mga iba kasi na, may fragile masculinity na kapag tinanong na, kahit yung intention ko lang, ayoko lang naman mamali ng pronoun, pag tinanong ko na, what's your pronoun? May iba kasi na parang, bakit mo kung tinatanong kung anong pronoun ko? Ba't hindi pa ba halata na straight ako? Di ba? Ganun. So, kahit yung intention ko is ayoko lang mamali ng pronoun. Pero kasi, kung female presenting naman yung tao, female presenting, yung babae na talaga siya. Tsura niya. Kung babae siya manamit, kahit may klibok niya, mukha siya lalaki. Kung girl yung gender expression niya. Paano mo nga maano yun? Kasi diba may mga parang trans, may mga, yung hindi talaga siya mukhang, pag-in sa picture nila, hindi talaga siya mukhang pure na babae, mukhang pure na lalaki. So, hindi ko rin, ikaw mismo makukonfuse ka, hindi ko alam kung ano ba itatawag ko sa kanila, baka mamaya ma-offend, diba? Kaya minsan pag, sorry, ma'am or sir, nagtatanong na ako ng ganun para ibas mali na talaga. Kung ano sabihin nila, edi lang yung gagamitin natin. Feeling ko mabash ako, pero kasi may ibang mga Pilipino na talagang ipipilit pa rin talaga. Wala ka mag-a-adjust, parang, already 15 minutes. Bye-bye! Close mo yun. Close mo yun, Steve! Bakla ka dyan. Uy, hindi ko